Kapal kasi ng pagmumukha nito eh. Ang kapal ng mukha nito, sa totoo lang. Sabi niya, mga bossing, eto daw nangyayari sa kanya ngayon ay recycled harassment. Recycled harassment? Paano kang hinaras, Nino? Sinong nang haharas sa'yo? Duterte na naman. Paano kang ihaharas ng mga Duterte? Wala na nga si Pangulo na ipakulong nyo nga. Si Inday Sara, pinai-impeach nyo. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong din. Pinaglalaban din niya yung kanyang kalayaan sa kaso niya. O itong si Basti Duterte, wala naman siyang pakialam sa'yo. Hindi naman siya senador. Si Pulong, wala rin naman siyang pakialam sa'yo. So sino yung sinasabi nitong ulul na ito na nanggigipit sa kanya or nanghaharas sa kanya? Di ba? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Partos bangag, partos bangag, partos bangag, bangag, partos bangag, partos bangag, bangag. Oy, magandang araw mga Banateros worldwide. Ito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Another day, another uratan session, at pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balon-balunan, katawan, kasu-kasuan ng lahat ng mga kupal-kumag, animal buwisit, pabigat, mga walang silbi sa bayan, switik, salot, mga putok sa buho, mga hindot na mga magnanakaw sa pamahalaan, mga palamunin ng mamamayang Pilipinas, mga sintu-sintu at parang mga baliw at abnoy na paikot-ikot sa paghahanap ng mga flood control project sa Pilipinas, mga sabog sa kapangyarihan, mga batak, bangag at mga adik sa lipunan, mga pusher kawathan, mga kurakot, mga magnanakaw, sindikato at mga kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan, kamusta naman po ang inyong mga araw, mga bossing? Maraming salamat sa panonood ninyo sa ating mga videos na ina-upload. Sabi ko nga sa inyo, dalas-dalasan natin habang hindi pa tayo busy. Dahil kapag busy na tayo, yari na. Oo, kapag busy na tayo, naku po, yari na. Sigurado. Oo, sigurado, yari na naman tayo. Hindi na naman tayo makapag-upload. Kaya kapag may upload, like, share. Oo, manood. Oy, maraming salamat sa mga bagong subscribers, lumang subscribers, doon sa mga nagla-like, nag-share. Lalong-lalo na doon sa mga nagsusuper thanks. You are all appreciated. Ayan na nga. Oo, at kamusta naman ang inyong mga araw? Kayo ba ay, weekend na. Weekend na, mga bossing. Oo, kami nga mga Banateros, nagplano kami ng outing. Pero kami lang. Miss na namin mga isa't isa dahil naka-season break kami. Kaya masyal kami. Mamasyal ang mga Banateros. Di namin sasama si Banat Bay dahil pasyal siya ng pasyal dyan. Pero tuwan-tuwa tayo, no? Kasi nga, we are very well represented by Banat Bay. Kita nyo naman, hindi ba? Dyan sa Dahig. Kita mo, daming mga bumubuyo-buyo. Kagabi, nanonood ako ng live ni Banat Bay. Dami ng bubuyo. Kesyo si ganito, kesyo si ganyan, kesyo si ganito. Wala na sa amin yan, mga kompetensya. Mga kompetensya ng mga vlogger, wala na kaming ganyan sa katawan. Tapos na kami dyan. Oo, ibang level ng Banateros. Wala na tayo sa ganyan. Marami nga mga vlogger bumabanat-banat sa atin. Hindi sila importante sa buhay natin.
madaming mga nagpapanggap na mga kakampi natin na tumitira sa atin patalikod. Hindi na sila importante sa atin. Ang importante sa atin, mga bossing, sa ngayon ang importante is yung totoong mga issues ng bayan. Never naman tayong tayo naman bilang mga vlogger at sinusuportahan, sinusundan ng daan-libo na mga kababayan natin, natutuwa sa mga pinagagagawa natin, o hindi na para sayangin natin yung oras natin kakadepensa sa mga sarili natin. At the end of the day, marami mga naniniwala sa atin at mas importante yung mga issues ng bayan na inaano natin. Pinapakita natin dito kaysa dyan sa mga away-awayan na yan, vlogger na yan. Wala na yan. Wala na kaming time dyan. Oo, na kami. Kumbaga nakalagpas na kami sa levels na yan. Hindi na kami levels. Kaya mga nagtatawag-tawag kay Banat na mga bugaw, bayad-bay, mga kung ano-ano. Wala na yan. Hindi na effective sa amin. Ako nga, lahat ng mga klase ng pambababoy, pang-fake news, inano ko na. Tinanggap ko na. Sabi nga nila, mga fake news yan, mga banater. So, sabi ko nga, di ba? Sa umpisa pa lang ng vlog natin, sinasabi ko na nga na mga fake news peddler kami. Wala na yan. Yung mga kabalbalan nung mga ibang mga vloggers dyan, mga walang ginawa kundi mangupal, manira ng manira. Walang mga utak kasi yan. Naisip namin, kaysa sayangin mo yung brain cells mo sa mga hayop na yan, paputokin mo na lang yung ulo at yung mga ugat sa utak. Noong mga engot na mga taga-gobyerno na kailangan nating binabatikos. Kasi tinan mo meron daw di umanong binabayaran ng PCO, di umano, sabi balita lang ito, intel lang ito ni Paulo Marcoleta na may binabayaran sila ng mga vloggers. Anong trabaho ng mga vloggers na yun? Banatan yung mga Duterte vloggers. Oo, ang ang talagang target nila is kaming mga Duterte vloggers, ubusin namin yung oras kakaaway namin sa kanila. Pero wala na, hindi sila importante. Ang importante sa atin yung kalaban naman, hindi naman kapwa vlogger ang kalaban yung mga kawatan sa gobyerno. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kaya kong mag-content araw-araw ng pag-usapan lang natin yung mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte. Ang tanong, sila ba kaya nilang gawin yun? Kaya ba nila mag-content araw-araw at pag-usapan yung mga magagandang nagawa ni Bongbong? Kasi ako, hanap talaga Kung ang hinahanap ni Bongbong yung flood control project, ako hinahanap ko kung ano yung magandang nagawa ni Bongbong sa buhay ko sa loob ng 3 taon na panunungkulan niya. Wala na. Binalibaliktad ko na kahit yung brief ko tsaka yung tinignan ko na pati yung kaibot-ibuturan ng singit ko. Hindi ako makakita talaga ng magandang ginawa nung Tolonges na yan. Wala So, bayaan na natin yun. Kung yung mga utak ng mga followers nila tuwan-tuwa doon sa pagbanat ng mga vloggers nila sa atin, pero the fact na hindi natin pinapansin, ibig sabihin alikabok lang sa balikat natin, dandruff lang yan. And we are very much well represented by Banat Bay. Tuwan-tuwa nga tayo noong doon sa nung kanyang live kagabi dyan sa Facebook. Kasi sa Facebook na lang siya nagla-live nagano siya, maraming mga oy, sabi ni ganito ka raw. Sabi niya, bayaan mo na yan. Sarap-sarap ng buhay ko Nagwawaldas ako ng pera dito tapos inaabalan niyo ako sa mga ganyan chismis-chismisan niyo. Hindi ba? Ganyan ang mga barateros. Kita mo, tanungin mo yung mga vlogger na yan, pinapanood ba sila ni Bongbong? Hindi. Ina-acknowledge sila ni Bongbong? Hindi. Noong pinapunta sila sa Malacanang, anong pinakain sa kanila? Ensaymada. Alam mo ba si Pangulo? Si Pangulong Duterte, pinagsasara pa kami ng restaurant niyan. Pumunta kayo Banateros dito, sarado yung restaurant, tayo-tayo lang. Tas kinakantahan pa kami ni Pangulong Duterte nung nakalaya pa yan. Pinapakain pa kami ng mga saging na may mga asukal, ganyan. Yung mga, sabi niya pa sa akin, boss Dada, masarap to. Kakaiba to, sabi niyo.
Sabi mo kakaiba, nilagang baboy lang to eh. Bolero din yan si Pangulo. Oh, sabi niya pa ito. Yung gustong-gusto ko naman kasi talaga doon sa may E-Lounge, yung paborito namin puntahan. Oy, punta kayo diyan mga taga Davao ha. E-Lounge, dalawang ano yan. Merong isa sa Matina, tapos yung isa hindi ko alam kung saan yun eh. O, hindi kasi ako aral sa mga lugar dyan sa Davao, pero E-Lounge, napakaganda dyan. Ang gagaling ng mga singer dyan. Oo, nasira lang yung equipment nila dyan nung nagkantahan kami nila Jay. Oh, pero masarap yung ano nila dun. Yung pulutan nila dun na ano daw yan eh. Dahil lutong Mindanao daw yan. Lutong Bisaya. Kumbaga sa amin, mga Ilocano, may bagnet kami. Sa Bulacan, may chicharon. Hindi ba? Yung mga liempo-liempohan. O doon sa Davao, meron silang yung parang maliliit ang hiwa na mga karne na tostado. Nakita ko yun sa lola ko noon eh. O kasi kami sa Ilocos, mga Pangasinan, ganyan. Sa mga Ilocano, dahil nga mahirap ang buhay sa norte, ang gagawin nila magkakatay sila ng baboy, no. Yung mga part na iba papautang nila, tapos yung part na para sa sa bahay, ang gagawin nila niyan, ipiprito nila yan. O palalanguyin nila sa sariling mantika yan. Tapos kapag kayong karne na prito na, nag-brown na, lumiit na, tapos ang dami-dami ng mantika ng baboy, ibubuhos na yan sa isang garapon. Tapos yung karne nandoon sa pinakadulo, nasa pinakailalim. Ngayon, overnight, titigas yan. Magiging solid yung baboy na yan. Yan yung mga dumidikit-dikit sa puso nyo pag kumakain kayo ng mga lechong kawali. Ngayon, malaki yung garapon na yan. Hindi mo makukuha yung karne sa ilalim hanggat hindi mo nauubos yung mantika sa ibabaw. Yung mantika sa ibabaw, yun ang ipinanggigisa, ipinangsasangag, yun yung mainit na kanin, tas i-scoop kang ganun, ilalagay mo sa mainit na kanin, lalagay mo ng bagoong o kaya toyo. Sarap! Oo, anong hana naman? Walang hiya ka. Di mo alam yan, rich kid ka? Oo, ganun talaga ang sarap no, no? Alam nung mga ano yan, alam nung mga kababayan natin yan. Kasi ako, pag umuwi ako sa lola ko sa Pangasinan, pag umuwi ako dyan, kasi dyan kami pinapatapon ng nanay ko lagi eh. Ibang-iba talaga yung bagoong dyan, ang bango-bango talaga. Talagang gustong-gusto ko yan, bagoong, kamatis, tapos kanin na kagad, bakbaka na yan. Pasensya na kayo ah. Ginugutom ko ba kayo? Ako rin, parang gutom na rin ako kasi naka-omad ako, naka 1 meal a day ako eh. Kanina kumain ako alas 6, tapos hindi na ako kakain ulit, bukas na ulit ng alas 6 eh. Ewan ko ba, ba't na pinag-usapan natin to? Mga pagkain na to. Pero, paano ba tayo napunta sa pagkain? Nandiyan naman tayo sa usaping dahig. Di kasi maraming pagkain niya sa hig, mga humba-humba, tsaka mga kung ano-ano, kumakain siya na bastigan eh. Hindi, yun na nga, well represented. Yun nga ay, doon pala sa sinasabi ko yung baboy na ni Pangulong Duterte, yung sinasabi niya, ano ba yun mga Bisaya, anong tawag sa inyo niyan? Pinagmamalaki ni Pangulo yun. Ang sarap naman talagang pulutan nun. Medyo matigas lang, pero maano siya eh, kasi mga ganito na lang siya kaliliit. Tapos pag kinain mo, parang na siyang mini chicharon. Sarap. Ganyan kami ni Pangulo pag lumalabas kami, kumakanta kami, nagkukwentuhan kami. Kayo ba? Yung mga vlogger ba, nakainuman nyo na ba si Bongbong? Nakabatakan nyo na ba yan? O hindi ba? Nakaanuhan nyo na ba? Nakajamming nyo na ba? Hindi man. Hindi man kayo kilala ng ulol na yan. O hindi ba? Kaya saka na kayo magmalaki sa mga banateros, bisdakeros kapag nakasama nyo na sa isang hapagkainan si Pangulong Marcos. Until then, chupi, layas. Mga kadiri. Di ba? Kasi kaya ko naman naikwento kasi nga yun nga sabi nga ni Inday Sara, banat bay na banggit kita kay Pangulong Duterte. Natuwa siya, na yung ngumiti siya at sinabi nga niya na lagi ako nanonood diyan kay Banat Bay. Di ba? Nakakataba lang ng puso. Alam mo ito yung ito yung kahit na hindi ka naman bayaran ng pera. Kasi dyan sa kabila, bayaran ng pera talaga niya. Puta, mga magnanakaw tao dyan eh. Yung mga ninanakaw nila sa gobyerno, pinambabayad niya sa mga putang ng propagandista nila. Pero tayo kasi, hindi tayo ganun. Si Pangulong Duterte, appreciation yung kanyang ibinibigay. At minsan, priceless yun. Madalas pala, priceless.
Oo, yung acknowledgement, yung pagpapasalamat lang niya sa'yo. Alam mo, hindi ko talaga makalimutan. Lagi kong kinukwento to. Noong nandiyan kami sa Davao, sinabi niya sa amin, ako, si Trixie, si Mark Lopez, sila Doc Lorraine Badoy at yung buong Maisog. Tapos nandoon ng Banateros. Sabi niya, first time na nakita ni Master Judea at saka ni Jay Guevara si PRD. Tawag dito? Si Jay Guevara, yung ticket niya sa eroplano. Yun yung pinapirmahan niya. Tapos si Master Judea, di ko alam pinapirmahan niya eh. Pero kami doon, talagang na-starstruck sila, sumisenyas pa nga sa akin si Master Judea, Boss Dada, pwede ba ako magtanong? Sabi ko, sige, magtanong ka lang, napakabait ng matanda na yan, kasi kami sawang-sawa na kami magtanong dyan. Gusto na lang namin makinig sa kanya. Ako talaga, when I'm talking to this kind of people, mas gusto ko na lang yung naririnig, kasi yung wisdom na yan, magagamit mo yan eh. Yun nga yung ginagamit ko sa pagva-vlog, yung mga naririnig ko sa kanila, mga kwento nila. So sinabi sa amin ni Pangulong Duterte noon, I just want to take this opportunity to thank you guys because I will not be an effective president if you're not there supporting me and defending me. Kasi nga sa dami-dami. Pango naman nun. Kapitbahay na to, nagluto pa ng amoy noodles. Yung Lucky Me na chicken. Chicken ba yun, beef? Punyeta naman to, gutom pa naman ako. Walang hiya. Ayun na nga. So sabi niya nga, pasalamatan ko kayo kasi hindi magiging successful yung aking pagiging presidente kung hindi nyo ako tinutulungan, hindi nyo ako dinidepensahan. Napakarami kong kalaban. Pero nandiyan kayo para dumepensa sa akin. Sino ba naman ako? Hindi ko naman kayo binabayaran. Hindi ko naman kayo mailibre man lang. Kaya natutuwa siya kasi nga, sabi niya, and I am treating you as one of my true and closest friends. Diba parang sino ba naman kami? Presidente yan. Napakagaling na presidente niyan. Diba inayos ang bansang Pilipinas tapos nagpapasalamat sa atin. So flattered na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko na personal na nagpasalamat si Pangulong Duterte sa suporta natin. Oo. Yung pagpapasalamat niya sa amin, pagpapasalamat niya rin yun sa inyo. Imaginein mo, pare-parehas tayong walang bayad, pare-parehas tayong walang mga kinikita. Sa pagtatanggol natin, puro demanda pa nga. Oo. Kaya nga siguro, nung nasa dahig kami, tinanong ako ni Inday Sara, Boss Dada, anong mga demanda mo? Ibigay mo nga sa akin. Kaya nga niya kinuha ko ano yung mga demanda natin eh. Kasi siguro, baka yun lang yung kayang itulong ni VP Sara at ng mga Duterte sa atin. Mga abogado sila eh. Pero wala talaga silang maibibigay sa'yo, pera or something eh. Mantakin mo, katulad yung pagpunta namin sa dahig. Pera natin lahat yun. Pera ni Banat ba yung mga ginagastos niya? Hindi ba? Oo, pero although talagang tinulungan kami ng SMNI para makapunta talaga doon kasi mga visa namin yung SMNI nag-asikaso, yung mga pamasahin namin sila ang nagbigay, di ba? Pero gagastos ka pa rin. Gagastos ka pa rin kahit papaano. Hindi yan parang pinadala ka doon tapos wala ka nang gagastusin. Hindi napakamahal doon. Sabi ko nga sa inyo, nukno ka ng mahal doon. Pati paghinga mo parang may bayad. Pero di ba yung talagang yung suporta na hanggat makakaya. Kung pwede nga lang bumalik ako ulit bukas kahit gaano kagastos, babalik tayo ulit just to show support. I really want to go back to Dahig. Di na ako alis ng Dahig. Doon na lang ako sa Dahig. Magstay na lang ako doon. I just want to support our president. Buti na lang libre pagkain diyan sa Duterte Street. Nakakapunta diyan, nakakakain ng libre o nakakalibre kami ng meal. Malaking natipid talaga namin, Pero syempre, hindi naman kami makakarating diyan. Kami nila Banat Bay kung hindi dahil kay Pastor. Maraming salamat, Pastor. So kita mo, hindi ba, yung support, yun yung sinasabi natin na isang mga magagandang mga bagay alaala na hindi talaga natin makakalimutan. At eto na nga, ito na nga, simulan na nga natin yung hindi ka magkukwento sana ako tungkol dyan sa dahig. Kaya lang, baka mapahaba na namin yung kwento ko. Grabe, hindi ako nagsasawa magkwento sa inyo araw-araw, no?
Oo, i-like and i-share niyo itong video natin. Hindi kasi parang unti-unti kasi diyan sa Dahig, mga bossing, unti-unti na iintindihan na ng mga taga-Europe kung ano ba yung ginagawa natin diyan. Kasi ganito yan, mga bossing. Initially, maraming mga naiinis sa mga Pinoy, sa mga Duterte supporters sa ginagawa natin diyan, kasi syempre hindi na yung para sa mga taga Netherlands, para sa mga Dahig, taga Dahig, hindi medyo hindi sila natutuwa na nagtitipon-tipon tayo doon. Araw-araw mantakin mo 100 days, mag-iisang taon na sa March. More than 100 days na tayo nagtitipon-tipon doon, nagkakantahan, nagsasama-sama, minsan nag-away-away pa. Hindi ba? So minsan kasi pag kami mga dumadaan doon, nagbubusina ng malakas, sumisigaw, yung parang alam mo na hindi rin talaga lahat ng tao, although highly sila adherent to human rights, may mga tao, lalo na yung mga lokal doon, yung hindi natutuwa kasi syempre sino ba si Duterte? Sino ba yan? Di naman nila kilala yan. I mean, kilala nila yan, pero ang pagkakakilala ng Dutch media kay Pangulong Duterte, isa siyang kriminal. O kaya ang tingin, kriminal, parang sineselebrate yung kriminal, ganun na dating. So, noon, medyo banas yung mga tao dyan sa paligid. Kasi residential area yan naiinis doon sa mga taga-Duterte. Kaya nga, sa mga Duterte supporters, kasi ang dami-dami talaga natin. Nung una kasi, nandiyan yan sa may harap, sa may Duterte, yung harap mismo ng detention facility. Yung entrance nandoon. Doon nagkakain-kain, nagtitent, lahat doon na natutulog. O as in, ang dami-dami mga Pilipino noong mga unang mga linggo. And then, nireklamo tayo doon. Dinala tayo doon sa forest, Duterte Forest. Nireklamo na naman tayo doon. So, kaya nagkaroon ng permit dito sa may Duterte Street. Pero imagine ilang beses tayo nirereklamo. Tapos yung mga restaurant sa paligid, nabibwisit na kasi yung mga tao doon umiihi. Di ba? Mahal-mahal nga ng ihi dyan. No? So parang libre na nakikiihi sa kanila. So minsan sinasara na din yung mga CR. Hindi na tayo pinapayagan umihi ng libre. Kaya nakakuha tayo ng permit para magkaroon tayo ng portalet. May ihian man lang doon. Pero it's a sign na talagang hindi nila yan gusto noon. Para sa kanila, disturbance yan. Para sa kanila, abala yan. Pero little by little, unti-unti, sa tulong na rin nito ni Alvin in Tourism, sa tulong na rin ng mga Pilipino doon na fluent naman mag-Dutch, nakakapag-converse naman in English, pag may mga nagtatanong, naipapaliwanag nila, sino ba to? Ba't natin sinusuportahan? Kaya nga mayroong isang magandang project na, na gustong mangyari dyan. Magkakaroon ng maliit na booklet na yung parang pagkakakilala ni Pangulong Duterte at kung sino siya, yung parang brief na maikling pagpapakilala sa kanya para pag may nagtatanong, bigay mo na ng leaflet, just read it and basahin mo na lang dyan kung sino tong presidente namin. O ganun. So unti-unti tinatanggap na tayo dyan and ayun na nga, parang naging actually may mga pulis pa nga na nagbabantay sa atin dyan, na mga kaibigan na din natin kasi may mga asawang Pinay tapos nakikikain din sa atin. Kaya sana talaga wag magsawa yung mga nandiyan dyan sa Hague. Sana wag kayo magsawa, sana magpatuloy po kayo sa inyong mga bisita diyan, pagstay diyan kahit malamig. Siguro sana may mga Pilipino pa rin na magpunta diyan, tiisin yung lamig para samahan si Pangulong Duterte doon. Kasi feeling ko talaga pag nalalaman ni Pangulong Duterte na nandiyan pa rin kayo, palagay ko araw-araw nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob yun kahit mahina ng kanyang pangangatawan. Ayan, at pag-usapan na nga natin mga bossing. Pag-usapan na natin itong isang balitang ito na pinakamagandang balita sa lahat. Itong ethics complaint kay Risa Ontiveros. Kapal kasi ng pagmumukha nito Ang kapal ng mukha nito, sa totoo lang. Sabi niya, mga bossing, eto daw nangyayari sa kanya ngayon ay recycled harassment. Recycled harassment? Paano kang hinaras, Nino? Sino nang haharas sa'yo? Duterte na naman. Paano kang ihaharas ng mga Duterte? Wala na nga si Pangulo na ipakulong nyo nga.
Si Inday Sara, pinai-impeach nyo. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong din. Pinaglalaban din niya yung kanyang kalayaan sa kaso niya. O itong si Basti Duterte, wala naman siyang pakialam sa iyo. Hindi naman siya senador. Si Pulong, wala rin naman siyang pakialam sa iyo. So sino yung sinasabi nitong ulul na ito na nanggigipit sa kanya or nanghaharas sa kanya? Di ba? Paano kang ihaharas ng mga tao na biktima din ng harassment? Kung hindi ka ba naman tanga? Alam mo, sabi ko nga, ganito kabobo talaga to eh. Alam mo na umaasa lang to sa ChatGPT. Pero alam mo na pulpul talaga siya. Kasi nga, hinaharas daw siya Nino. Ni Topacio. Ikaw ang unang nagsampa ng reklamo kay Topacio. Sabi nga ni Topacio sa'yo, hindi ba? Sabi ni Topacio sa'yo, playground ko yan. Ngayon, ethics complaint. Sino ba ang nasa ethics committee ng Senado ngayon? Di natin alam eh. Pero sinasampahan siya ng ethics complaint kasi nga meron mga bumabaliktad. Hindi lang kasi yung Rene Maurilio ba yun? Alias Rene yung si Maurilio. Hindi lang yun yung bumaliktad na di umanong binayaran nito or kinukubkob nito para gumawa ng mga maling tawag dito testament. Oo, mga maling testimonya. Oo, gumawa ng mga testimonyang mali. Kasi nga ginagamit nito ni Risa Ontiveros di umano yung kanyang komite para banatan, targetin yung mga taong galit siya. Ginagamit itong kanyang komite. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ganyan na yan. Ayan na nga sila Las Cañas, sila Matubato, hindi ba? Parehas yan sila ni Trillanes. Kung ano-ano yung mga akusasyon, wala namang ebidensya. Tapos yung ebidensya manggagaling sa sa mga testimonya ng mga biktima umano, tapos biglang kalaunan babaliktad. Nagkaroon po ito ng kaso na na witness tampering tsaka kidnapping yata yun illegal detention of some sort kasi meron yata siyang minor de edad na ayaw ibalik sa mga magulang dahil gagamitin nga niya laban sa mga Duterte, mga ganun. So ngayon, ganun ulit, nangyari ulit. Yung mga nangyayari na noon, nangyayari ulit ngayon. So sabi nga, maganda yung sinabi ng mga abogado dito sa kaso na ito na at least magkaroon man lang ng sense of accountability etong mga senador na ito. Because kung papabayaan lang natin sila na gamitin yung kanilang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng taong bayan para iharas din yung taong bayan, maling-mali po yan. Dapat magkaroon talaga ng sense of accountability itong mga ito, lalong-lalo na kung legit yung mga reklamo. Marami na mga bumaliktad dito. Yung sa Farmally, yung mga di umanong binayaran nila dun sa Farmally para ituro na naman yung mga Duterte. Ayan. Bumaliktad din yung mga yun. So, hindi lang kasi ngayon nangyari. Nangyayari na yan noon and it's a pattern. And it's about time na ang pamunuan ng Senado kailangan na talagang pakinggan ito. Kailangan na talaga, sabi ko nga ipatawag yung mga bumaliktad na yan. Tapos harap-harapan, walang maskara. Pakausap kay Risa Ontiveros. Unang-una sa lahat, yung mga... Diba? Sabi ko sa inyo, unang-una sa lahat, ang mga testigo na yan, lumabas yan dyan dahil sa kanya. Papaano? Katulad yan, sasabihin niya na binayaran ng ni Pastor Kibuloy yan. Yang alias rin papaano babayaran ni Pastor Apollo Kibuloy? Nakakulong din yung tao. Naka-freeze pa yung kanilang mga assets dahil sa kagagahan mo. Paano nila babayaran yan? Diba? Kaya ngayon yun nga yung hindi natin maintindihan. Baka saan kumukuha ng tigas ng mukha ito para sabihin sa harap ng media na hinaharas siya. Nino, hinaharas siya nung mga tao na bumaliktad na binayaran niya.
Kung may nanghaharas sa kanya, yun ay yung paghahabol sa kanya ng batas. At hindi pa pwedeng lalabas ka na lang or tatalikuran mo na lang itong mga responsibilidad na ito. Hindi papayag si Topacio. Kaya ito, merong ethics complaint na isinampa sa Senado, and hopefully, pakinggan ng Senado ito kasi meron noon ng ethics committee, natatandaan ko si Tito Soto. Sinampahan ng kaso sa ethics committee si Saba. Si Leila de Lima, senador pa siya noon. Sinampahan siya ng dahil nga nangalunya, di ba? O mahilig siya sa saging. So dahil unbecoming of a public servant yung nakikiapid ka, sinampahan siya ng ethics complaint. Si Trillanes, sinampahan din ng ethics complaint. Pero parang wala naman nangyayari. Let's see kung sa bagong sa bagong pamunuan or bagong Senado, tingnan natin kung pakikinggan itong ethics complaint na ito. But it's about time na yung mga senador na mga ganito, yung mga judgmental na mga senador, linis-linisan, wala namang mga alam, mga pulpul naman, umaasa lang naman sa sa ChatGPT, dapat talaga magkaroon na rin sila ng kakatakutan. Dapat may masampulan talaga na mapatalsik na isang senador dahil sa paggawa ng mga illegal na bagay. Supposedly, ang mga mambabatas gagawa ng batas, hindi mag-break ng law. You are lawmakers, not lawbreakers, ika nga. And itong sinasabi nung alias Rene na ito, talagang masasabi natin na kung totoo, lumalabag talaga sa batas itong si Risa Hontiveros, na dapat hindi lang dito sa hindi lang dito sa ethics committee nirereklamo, dapat talaga nirereklamo to sa ombudsman. Pakinggan natin itong issue na ito at ating himay-himayin. Nahaharap sa reklamo si Senator Risa Hontiveros dahil sa isyu ng umano'y panunuhol ng testigo sa isang investigasyon. Sa MJ Mondihar sa report. Ako po yung witness, kinuhang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay Ayan nung natatandaan ninyo, nung ito'y sumarap sa Senado, nakatakip ang muka. Kaya ngayon din sinasabi ni Marcoleta susumpa ka sa korte. Hindi pwede sa korte yan, yung patakip-takip ng muka. So yung mga hearing na yan talaga na kinakandak dyan, lalong-lalo na kung may target sila na tao, may target na organisasyon, yan. Talaga yan, illegal talaga dapat yan. Katulad nito, ayan nagpakita ng muka. So ibig sabihin, mas kumpiyansa na siya ngayon. At sinasabi niya na binayaran siya. Now, katulad ng sinasabi ko, I don't want to believe this person. Kasi kapag nagsinungaling ka na nung una, wala ka nang kwenta sa akin. Pero kung gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali at dinoble cross talaga siya nito ni Risa Hontiveros, dapat itama mo yung mga pagkakamali by means of, ireklamo nyo. At lumabas ka, kung maiimbestigahan nito, lumabas ka at magsalita ka doon. At sa mukha ni Risa Hontiveros, sabihin mo sa kanya lahat at pabulaanan mo lahat ng mga ipaparatang niya sa'yo. RRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Viral ang pagkanta na yan ni alias Rene o Michael Maurilio 2 buwan na nakakaraan. Pero bago ito umamin, sinaraan ito sa isang pagninig sa Senado si Pastor Apollo C. Kibuloy at idinamay pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Dahil dito, nagsampa ng reklamo sa Senate Ethics Committee sina Attorneys Freddy Topacio, Jing Paras at Manny Luna. Patayan ng reklamo ang umano'y panunuhol de Hontiveros ayon sa testimonya ni alias Rene. Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her. Alam mo, sa mga tao kasing sa mga taong walang pera, yung 1 million, malaki yan, lalo na kung hindi ka pa nakakahawak ng 1 million. Madali ka talagang madali kang makakabudol ng isang tao sa 1 milyon until
Until mapasa iyo yung 1 milyon na yan at maubos mo yung 1 milyon na yan, magugulat ka, anak ng tinapay. Napakaliit pala ng 1 milyon. Na yung 1 milyon pala, putang ina, delikado kasi habang buhay akong magtatago. Habang buhay akong kakanain ng konsensya ko dahil dyan sa 1 milyon na yan. Tapos ang bilis-bilis palang maubos. Hindi nila alam kung ano yung value ng 1 million until magkahawak sila ng 1 milyon at magastos nila yun ng isang iglap. Siguro itong Maurilio, yung 1 milyon na gastos niya na, putangin na, wala man lang siya napundar. Sabi niya siguro, putya patay, lugi ako nito. O maliit pala yung 1 milyon, dapat dagdagan mo. Sisirain mo yung buhay ko, tas 1 milyon lang. Mantakin mo, pag dinala mo yung 1 milyon sa Amerika, magkano lang yan? Oo, pag dinala mo yung 1 milyon sa Amerika, parang mga, magkano ba yan? Mga 100,000? 100,000 ba yung 1 milyon? Hindi maano yung 100,000? Parang mga 50,000 lang yan. Iano natin, para sigurado. 1 million, 1M, 1M USD to PHP. Magkano lang yan? Ay, mali pala, baliktad pala. 1 million, 1M, 1M PHP, PHP to USD. Yan, tingnan natin. 1 million PHP to USD, magkano? Putang ina yan. 17,000 US dollars lang pala yan. 17,000. Alam nyo ba magkano renta ng bahay sa Amerika? So, ibig sabihin, kung may 1 milyon ka, hindi ka pa makakapagtago. Kahit dito sa Pilipinas, yung 1 milyon, saglit lang talaga maubos yan. So, doon mo marirealize na putsang ina, mali. Mali yung desisyon ko. Siyempre, hihingi ka siguro ulit. Hindi ka na pagbibigyan dahil lang kontrata nyo, ganun lang, 1 milyon lang. Putya, medyo mararamdaman mo, tayo na lugi ako. Dahil lugi ako at ayaw mo na akong suportahan, sige. Mag-ano tayo, mag-away na lang tayo. Tangina, babalik na ako dun sa totoong nangyari. Hindi naman talaga totoo yung mga pinagsasasabi ko. Ikaw lang may invento niyan eh. Ilalabas ko na yung totoong nangyari. Ayan na nga. Yari. Kaya ingat kayo yung mga whistleblower. Kayong mga whistleblower, lalo-lalo na gagamitin kayo ng mga nasa gobyerno, congressman man yan o senador. Ingat kayo, bakit? Hindi naman habang buhay senador yan, hindi naman habang buhay congressman yan eh. Pwedeng bukas sa isang araw, mamatay yan, yari ka na. Lahat ng pagsisinungaling mo, lahat ng mga sinabi mo, wala na, hindi mo na yung pwedeng bawiin. Masisira ang buhay ninyo, lalong-lalo na kung magsisinungaling kayo para pabagsakin yung isang tao. Kung magiging whistleblower kayo, kailangan yung nasa katotohanan, yung inyong mga sinasabi, hindi nakataano lang kayo, ginamit lang kayo ng mga politiko para gamitin sa mga kalaban nila. Kawawa kayo dyan, kawawa kayo. Marami ng mga nasa witness protection program ang nga. Hindi na suportado ngayon. Bakit? Kasi yung mga dating kaso nila hanggang ngayon buhay pa, pero yung mga handler nila wala na. Wala na sa politika, baka lumayas na, hindi na interesado o bumaliktad na. Kayo, mananatili kayong nagtatago, mananatili kayong mga daga. Habang sila na mga gumamit sa inyo, malaya, baka yung iba, retired na. Di ba, madami yan, yung Rosebud, yung Adormawanay. Napakaraming mga whistleblower na ngayon, asan na? Yung Bikoy, yung Mikoy, si Mitoy, lahat na yata ng Maykoy. Nagamit na nila. Nasaan na yung mga yun? Yumaman ba sila? Di ba? Hindi. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin sila dun sa mga siniraan nila. Kaya ingat. Ingat yung mga whistleblower. Make sure na kayo ay nagsasalita ayon sa prinsipyo ninyo, hindi dahil binabayaran kayo at pinangakuan kayo noong mga handler ninyo. Underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. It's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint.
Ayon sa konstitusyon, may kapangyarihan ng Senado na disiplinahin ang kanilang mga miyembro. Kasama rito ang suspensyon o pagpapatalsik sa isang mambabatas. Ngunit kailangan ng boto ng 2/3 o 16 sa 24 ng mga senador. Ako, 16. Paktay. Nakakuha pa naman si VP Sara ng 11. Malay mo. Ating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. Git Hontiveros, handa siyang sagutin ng reklamo at paninira lamang ito laban. Kapal Kapal na make-up Walang iya Hindi na halata yung bukbok sa mukha Sa kanya, ayon pa sa senador, mas dapat raw tutukan ng Senado ang mas mabibigat na issue tulad ng flood control scam. So you're not bothered? Bothered in the sense na ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, hindi po kami magpapadistract dyan. Sa panayam kanina, Dito magpapadistract. Oo, hindi niya makikita yung sagot sa ChatGPT this time. This time, kailangan niya talagang labanan head-on yung mga, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung mga, sinasabi ni Maurilio. Sabi niya, kinidnap daw si Maurilio, dinala sa Glory Mountain. Sabi naman ni Maurilio, wala ako sa Glory Mountain. At walang humahawak sa akin. Isipin mo, saan ka makakita ng kinidnap tapos alam niya kung saan siya. Kinidnap tapos alam niya kung saan siya dadalin. Tapos kinidnap, nakakapag-cellphone at nakakapag-text pa ng ilang araw. Di ba usually pag kinidnap, ginagapos yan, ganyan. Paano may kinidnap na ganyan? Kung talagang totoong mamamatay tao yung mga may angels of death para sinasabi, di kung halimbawa ako, nakuha ko yan, pinatay ko na yan. Nilibing ko na yan kung saan, hindi ba? Para hindi na makatestigo yan laban sa akin, tama? Bakit nagsasalita? Wala pang takip sa muka. Tapos, yung mga sagot ni Risa Hontiveros, nire-rebat niya. Puro kasi paninira Para sa paninira kasi kay Pastor, hindi na mahinto-hinto Masyadong masama ang loob ng mga alyado ng mga komunista Dahil ang daming sumuko na mga komunista dahil kay Pastor Apollo Kibuloy, kay PRD, at sa yung programa nila kay Eric at Doc Lorraine. Pati NTF-ELCAC. Naiginit din ng mga complainant na hindi raw maaaring magtago sa pananagutan si Hontiveros gamit ang immunity from suit ng mga senador. Nauna nang sinabi ni alias Rene na napilitan siyang lumantad sa publiko dahil tinatakot daw siya ng mambabatas. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? Tama nga naman, yung Vice President, ginagawa nilang accountable and answerable. Sa mga batiko sa kanya, dapat sa mga senador may ganun din. Sabi sa ating saligang batas, dapat ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling miyembro. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Sa ngayon, hindi pa nagkukonvene ang Senate Committee on Ethics and Privileges kasama sa mga miyembro sina Senators Marcoleta, Zubiri, Villanueva. Yan na. Chairperson, 7 miyembro. Yung chairperson, di natin alam sino, pero kasama si Ejercito, JB, si Marcoleta, si Miguel Zubiri. Naku po. Tinan pa natin. Ejercito at Soto, ngunit wala pa napipiling chairman para sa Diyos. Ayun naman pala Wala pa napipili. Pero ayun na nga, tama yan. Dapat maging accountable din ang isang senador, lalong-lalo na kung ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para lang manggipit ng mga kalaban nila sa politika. Lalong-lalo na mga kalaban ng mga alyado nila.
Oy, may bagong interview si Inday Sara ha. May mga binitawan din siyang salita dito. Oo, kaya pakinggan natin tong bagong interview niya, care of Alvin in Tourism. Dito sa Dahig. Kasi kanina wala pa yung mga kapatid niya, nauna siya. So nakakuha ng mga sumagot si Inday Sara umulit sa mga may init na mga tanong ng mga Noipi dyan sa Duterte Street. Ito, pakinggan natin. Yung pinaka-bago, ma'am. Impromptu ka isa, ma'am. Thank you so much, VP. How are you today? Yes. Una, ang pasalamat ko sa inyong lahat dahil nandito kayo para kay President Duterte. And patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan. At patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanyang kalagayan ngayon. At I'm okay, wala mang problema. VP, what is your opinion doon sa pagkawala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Do you have an opinion about that? Wala akong comment sa ni General Torre. Ano bang tawag doon? Pagtanggal? Demotion. Removal. Uy, nakita na naman tayo dito. Nakita na naman tayo dito. Question? Hey, ma'am. Di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Councilor Mocha. Japan po, yung Japan. Next month yun. Si Banat Bay talaga eh. Si Banat Bay na naman yan eh. Opo. Oo, sa September. Pero sabi niya Kuwait eh. Sabi niya punta ka daw Kuwait. Tapos, ngayon ko lang naalala. Pero tuloy po yung Japan nyo? Yes, tuloy yung Japan. Na-set na yun ng Filipino community. VP, on another question, Yes. what is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy and Senator Risa Hontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate daw yung Philippines? Well, unang-una, nasabi ko na yan lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, no, as early as the time na nag-privilege speech si Migs Nograles about the franchise. So pumunta ako kay Pastor Apollo Kibuloy, and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob ng House of Representatives. So the plan noon was a franchise first, and then next is local cases para mahuli siya, and then dismiss the local cases, and then turn him over to the United States government for extradition. So alam yan lahat ni Pastor Apollo Kibuloy as early as the time, the moment na nag-privilege speech si Migs Nograles at the time. Ma'am, do you think karma yung nangyari kay Torres since siya yung dahilan kung bakit napunta dito si PRRD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din? Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi, no, kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, and then 85 days later nandoon ka sa baba. Ganun. Ma'am, okay ma'am. Yes. Saklap. 85 days lang na naging ano. Buti pa si Pangulong Duterte, 100 days na dito. Mas matagal pa siya dito sa detention ha. Kesa kay Torre, walang iya ka Torre. Oh. Sipin mo yan, ilang araw ka lang naging PNP chief. Diyos ko po, kawawa ka naman. Buti nga sa'yo. Wala, loko-loko ka eh. Sabi nga, binenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Anong ine-expect mo? Hindi ka dudugasin ng demonyo. Ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na ang pangingialam ng mga congressman sa pondo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran
at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yon sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige, next. Last na lang, ma'am. Libreng advice? Grabe ka naman, napakadamot mo naman. Pipi. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultations experts? Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultant ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin. Ano ba yung sunod sagot doon? Yan, ano ba sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga, "Uy, ayaw ko ninyong biyahe!" Last question. Yes. Last question. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito Kumuha kami ng consultants. Actually, ako nagtanong nun kay dito sa Hague nung nandiyan ako. Tanong ko sa kanya kasi bumabagyo, umuulan noon sa Pilipinas, and issue nga yung mga flood control noon. So sabi ko, "Madam, flood control?" Bumabagyo ngayon sa Pilipinas, ano bang dapat ginagawa natin? Kasi nga
wala, lunod sa bahay. Yung mga Pilipino sa kabila ng pera na tinatapon for flood control. Si Inday, sumagot siya nun. Sabi niya, ayun na nga. Kasi kami, ganito ginawa namin. Di ba, kinukwento ko rin sa inyo kung ano rin ang ginawa ni Bayani Fernando o dyan sa yung mga engineers niya sa Marikina. Pinadala niya yan dyan sa Amsterdam dahil ang Amsterdam is a big swamp. So magtataka ka, kung swamp ang Amsterdam, tinabon-tabunan lang para magkaroon ng magkaroon ng buhay, mangbahay yung mga tao, paano nilang hindi sila, below sea level ang Amsterdam, paano silang hindi inano ng tubig? Paano silang hindi nilalamon ng tubig? O dahil sobrang ganda ng water system, flood control system nila dyan. Pati daw yung mga daan ng tren, ng mga subway nila, dinadaanan din daw ng tubig yon kapag kakailangan, kapag malakas masyado ang ulan. O, ganun. So si Inday, ganun din ang ginawa ni Inday sa Davao. Ganun din ang ginawa nila. Na inano nila, na pinanatili nila iyon, nagpapunta rin sila, nagpaaral din sila, tapos may mga proyekto sila, may mga they come up with nagpunta actually mga taga Germany and Netherlands sa Davao para magbigay ng kanilang suggestion. Baka hindi pasado sa standards ng mga nasa gobyerno, kasi ang plano nila magtusok lang ng isang bakal, tapos yun na yun, pirmado na. Mga walang kakwenta-kwenta. Hindi ba? Kaya ayan mga bossing. Di ba? Di naka-isang ano na naman tayo, isang content na naman tayo. Buti na lang. Pasalamat kayo, madaldal ako. Pero hindi ako masyado madaldal sa personal. Dito lang ako madaldal, kaya anuhin nyo na, samantalahin nyo na. Again, maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Mabuhay kayo, magkita-kita po tayong muli sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Wala